So ito nga pala yung isa sa ating mga kalapati. Napaka healthy pa rin niya. Umuwi siya. Ayan. Namiss ko na talaga magkalapati. Yun, so magandang araw sa inyong lahat mga kailyan at nabigyan tayo ng isang day off sa wakas at makakapag-video na ulit tayo. At ngayong araw nakikita nyo yan yung bukirin na punong-puno ng tubig noon nung bagyo. Ngayon makikita nyo kung gaano siya kaganda. Ayan. And happy 700 subscriber po sa ating lahat. Sa loob ng 4 na taon meron na tayong 700 subscriber. So kahit na di pa gaano marami yung ating subscriber, nagpapasalamat pa rin ako sa inyong pagsuporta sa ating YouTube channel. And mamaya is pababa tayo para tignan ng ating mga alagang manok doon sa baba. Doon sa baba. So tara. Yun, ngayon nandito na tayo sa ibaba at titignan natin yung mga alaga natin. Yung manok na yan, pinakawalan ko yan kasi bubugbugin yan. Ito na nga pala yung mga native chicken natin. Sila yung mga basang-basa ng bagyo. Gutom pa kayo? Yan. So isa nga pala sa kanila is namatay noong bagyo dahil sa sobrang lamig. And isa naman sa kanila is hinatay ko na. Ayan. Ganda oh. Hello. Oh. And nga pala, may gusto akong makwento sa inyo. Yung mga, di ba tinigil natin ang pangangalapate. Pero yung napakawalan nila yung mga kalapate is umuwi sila. Ayan. At napagaan sa pakiramdam kasi inuuwian pa rin tayo ng ating mga kalapate. Yan, so paparamihin na natin ulit yan. Namiss ko na talaga magkalapate. Ito yung kulungan nila. Pasensya na kayo kung medyo madumi. Alam nyo naman, hindi natin magkano nariliminsan. Ayan, napaganda. So kukunin natin yung isa, papakita ko sa inyo. So ito nga pala yung isa sa ating mga kalapate. Napaka healthy pa rin niya. Umuwi siya. Ayan. Namiss ko na talaga magkalapati. Pinamigay ko lahat ng mga kalapati ko noon dahil hindi ko na talaga sila masikaso. Pero nung umuwi tong dalawang ko, talagang namiss ko talaga magkalapati. Tutuloy pa rin natin yung nasimulan natin. Ayan. Napaganda pa rin niya. And dito naman sa kabila yung mga breeder natin na native chicken. Ito ang puti at yung brown. Puti at brown. Yan yung mga breeder natin. Ito naman yung napisa yung mga itlog na ng bagyo. Ayan. Tapos yung prepare natin na paparamihin is yung puti rin. Yan, papares natin dun sa puti na isa para makarami din sila. Yun, napaganda. And next naman yung ating roasted Thailand chicken. Ayan, yan yung pinaparami natin ngayon. By September is possible na mangitlog to. And ginagawa pa natin yung incubator natin dun sa taas para kung sakaling mangitlog tong mga to is mapaparami natin sila at gagawa tayo ng egg production. Yan. Mahal pala ng ganitong heritage chicken. So mamaya is bibili tayo ng Bitmin Pro. May ibigay natin na vitamin sa kanila. Ayan, nakikita nyo naman, napaka healthy. Ito rin yung dalawa at ito yung barako natin.
So nasa, kung hindi ako nagkakamali, nasa kon na to 6 months. 6 months na to. At possible September is pwede na silang mangitlog. So yan na lahat yung ating mga alaga. Yan yung talagang focus natin, napaparamihin natin ang ating roasted island chicken para sa egg production. Sa mga mahilig naman sa native, ito naman yung paparamihin natin. Ayan. At ang mamatured na nila, maaari na rin natin silang ibenta sa halagang 200 pesos ang isa. Ayan. So tatawagan ko yung mga kasama ko kung gusto nilang bumili, kasi sila yung mga suki ko dito, yung mga workmate ko. Nakatingin silang lahat sa akin. Ayan. Yan yung ating mga native chicken. At ang mga breeder naman natin na paparamihin natin. And mula naman dito sa taas is ang ating ginagawang incubator. Ngayon wala pa siyang mga, ano bang tawag doon, basta may mga tawag kalimutan ko na yung mga pangalan, na yung ilaw doon at mini fan, maliit na fan, tapos yung measurement ng temperature ilalagay natin. Ngayon patungan pa lang muna siya, pero by September na possible na mangitlog yung mga manok is tatapusin ko na to. Bibili na tayo ng mga materyales na pwede nating pagod ako doon na pwede nating pambuo dito sa ating ginagawang yan incubator. Ito'y na-search ko lang at syempre sinusundan ko na ginagawa, kaysa naman sa bumili tayo napakamahal. Yan na lang muna, pagtsagaan na lang muna natin yung meron. Yan yung ating mini incubator, mini and customized incubator pala. Ayan, ngayon bababa ulit tayo, titignan natin yung kalapati natin. Pag-uusapan natin yung mga kalapati kasi doon talaga tayo nagsimula. Sa syempre yung mga previous videos ko nakita nyo naman, and yung isa sa most views ko na video is about sa kalapati talaga, yung pagpapares ng kalapati. Ngayon kung bibitawan ko naman yung first love ko na pag-aalaga ng kalapati, parang tinatamad na akong gumawa ng video. Kaya babalikan pa rin natin yung first love natin at kung saan talaga tayo nagsimula. Ganun naman talaga, di ba? Kung ano yung magpapasaya sa'yo, gawin mo. Kasi minsan lang tayong mabubuhay dito sa mundo. And kailangan natin yung sulitin. So tara, baba tayo. Punta muna tayo dun sa ating dalawang kalapati na gagawin nating breeder. Yun, so nasa baba na ulit tayo. And mula dito sa baba, ito yung mga kalapati natin na gagawin nating breeder. Paparamihin na ulit natin sila. At sa ganon, kung pwede pa akong sumali doon sa club na dating sinalihan ko, is babalik tayo ulit. Pero ngayon prepare muna natin yung ibon na to, na siyang magbibigay sa atin ng mga YB. Yung YB na yun, yung mga ititrain natin tulad ng mga to. Pwede natin itong pakawalan to. Tinatamad silang lumipad. Ayan, nagpapasalamat din ako sa mga ibon na to, kasi kahit na pinamigay ko na sila at tinalikuran ko na, is ano pa rin, inuwian pa rin tayo. Tsaka tong loft natin is sana ibebenta na natin. Yung bibili hindi naman kinuha. Ayun, Gani. Natamad silang lumipad. Sige, sulitin nyo muna dyan sa loob. Na sana ibebenta ay ulit natin. Nung sana ibebenta natin tong loft na to, hindi naman pumunta yung bumili. Sa phone ko naman. Ayun, so na-interrupt tayo. May pumuntang kaibigan.
At yung mga manok ng mga kapitbahay natin na siyang sumisira dun sa palayan, nandiyan na rin, hindi pa rin sila nakakulong. May aso din dun. Dun parte naubos na yung mga palay nila dun. Nakain na ng mga manok. Ayan. Ano ba? Hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa 700 na subscriber natin dyan. At sa loob ng 4 na taon na sinimulan ko itong pagbablog, mayroon naman tayong 700 na subscriber. Maraming salamat sa inyo. Suporta, malaking bagay na po yun. Ayan. Tsaka itong pagbablog naman is kuhan ko lang, libangan. Ayan o. So hanggang dito na lang mga kailian. Maraming salamat sa panonood. Peace yo. Bye.